Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito kami ngayon para magatid sa inyo ng mga salita ng Panginoon dito sa Biblia. Katulad sa dati, ang ating Biblia na gagamitin ay ang King James Version. Basahin po natin mga kapatid ang Hosea chapter 4 verse 6. Sis, pakibasa. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Mga kapatid, tinan mo ha, kaya po yung hindi natin pagsunod. Ito ang sinasabi niya sa hindi natin pagsunod sa kanyang mga utos. Yung the very 10 commandments of God. Yan po yan. Kaya kung marami po sa atin nagsasabi na hindi na tayo sakop ng kautusan, mukha pong nagkakamali tayo dyan. Sa 9 beses pakibasa. As they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. Kung paano sila ay nagsidami, gayon sila nagkasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kalwalhatian. Natin mga kapatid, imbis na blessing ang ibigay sa atin ng Panginoon, sinasabi niya, kung tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, sabi niya kung paano sila ay nagsidami, gayon sila nagkasala laban sa akin. Aking papalitan ang kahihiyan ng kanilang kalwalhatian. Natin mo, kahihiyan daw. Kasi sinasabi niya, kung kailan tayo dumami, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa natin, sinusundan din tayo ng mga sumunod sa ating henerasyon. Yan po yan. Sabi niya po rito sa susunod, sis pakibasa. They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity. Sabi niya sa Tagalog, sila'y nagsisikain sa kasalanan ng aking bayan at inilalagak ang kanilang puso sa kanilang kasamaan. Atin ng mga kapatid. Ibig sabihin, kung tayo po rito sa mundo bilang mga nakakatanda at bilang magulang, dapat po yung mga anak natin, tayo ay huwaran. Ang problema po, siyempre kung masama tayo, yan din po ang sinusundan nila. Kaya mahirap po ito mga kapatid. Punta naman po natin ng Romans chapter 3 verse 9. Sis, pakibasa. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Sabi niya sa Tagalog, ano nga? Tayo'y bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Mga kapatid, malalaman po natin na sa paggawa po ng kasalanan, wala pong pinipili ang Panginoon. Sinasabi niya, maging ang mga tao niyang the chosen people of God, which is Israel, saka tayo wala raw pinagkaiba. Diba? Sabi niya, basahin ko, ano nga tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Ibig sabihin yung kanila sa Israel. Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Grego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Ibig po sabihin, lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan, kaya wala pong matalagang righteous sa atin dito. Hanggat hindi po tayo nagsisisi, inaamin na tayo ay nagkasala, hindi po tayo mapapabilang sa mga tao ng Panginoon. So, susunod po, sis. As it is written, there is none righteous, no, not one.
Sa Tagalog po sinasabi niya, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Atin na po mga kapatid. Ang sinasabi niya, kahit isa walang matino, pare-parehas tayo talaga, mga may mga kasalanan. Kasi yung kasalanan ni Adan sa kasiiba, namana na talaga natin yan. Kaya kung po tayo ay nagpapanggap na righteousness, in the day of judgment po, nanganganib po tayo dyan. Kaya mahirap po yan. Susunod po. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Sa Tagalog po sinasabi niya, walang nakatalastas. Walang nakatalastas. Walang humanap sa Diyos. Kita mo po. Ito sa kapanahunan natin, hindi na po ang Panginoon ang ating mukhang bibig, kundi po ang mukhang bibig po natin, mukhang bibig po sa araw-araw, kundi yung pong pera. Sana manalo sa loto, kung ano-ano pang mga wigo. Any games po ayon sa Biblia, ito po ay kasalanan sa Panginoon. Hindi po niya katanggap-tanggap yan mga yan. Kaya po mag-isip-isip po tayo na yung mga yan loto, kung ano-ano pong pinakabalan po natin, hindi po yun na nagugustuhan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Kaya ito, walang nakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Tingnan mo po natin ha. So, next po. Sis, pakibasa mo. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Sabi niya po sa Tagalog, silang lahat ay nagsilihis. Lahat po ito magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito po, sino po ang nangungusap rito kundi po ang Panginoon ay binigay po sa kanyang mga disciples at mga propeta. Ito po, kaya po kung tayo ay nagpapanggap na tayo ay malinis, ayon po sa kanya totally zero tayo lahat dito. Silang lahat ay nagsilis. Ibig sabihin nagsilis, lahat tayo nagkakamali. Magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Ibig sabihin po, hindi tayo nakasulat sa Book of Life pag hindi tayo nagsisi. Kasaysayan means po, yung po kung ano yung mga ginawa natin sa lupa na may susulat naman po doon sa Book of Life o kaya Book of Remembrance. Yan po walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tingnan mo po yan. Kaya po mga kapatid, wag po tayong nagpapanggap na tayo ay malinis kaysa iba. Ayon po sa Panginoon dito sinasabi niya, walang taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Tanging paraan lang po para tayo ay mapabilang sa kanyang mga tao, kundi po ang pagsisisi kasalanan. Sinasabi niya, dahil sinasabi niya sa ibang passage ng Biblia, na hindi ninais ng Ama ng lahat ay mapahamak, bagkus ang lahat ay natasan niyang magsipagsisi. Kaya po yung repentance po, pagsisi o pagsisisi sa kasalanan, importante po sa atin yan. Basahin naman po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 55 verse 6 to 7. Sis, pakibasa. Seek ye the Lord while you be found. Call ye upon him while he is near. Sa Tagalog, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Mga kapatid, ito po ang panahon natin para tawagin natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil sinasabi niya rito, siya ay malapit. Dahil po sinasabi, sa Biblia sinasabi po, na ang kapatawaran po ay mangyayari lamang pagka tayo buhay pa. Pagka po tayo ay patay na, may judgment na po tayo, hindi na po tayo maririnig. Ayan, sinasabi niya po, kaya inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Haba po tayo nabubuhay, malapit po tayo sa Kanya. Sa susunod po. Let the wicked forsake his way,
and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and have he will have mercy upon him, to our God, for he will abundantly pardon. Sa Tagalog, lisanin ng masasama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Kita mo mga kapatid, ganyan po, how good is a good God. Yan po yan, sinasabi niya, lisanin ng masama ang kanilang lakad. Ibig po sabihin, wag na po tayong gagawa ng masama at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya magpapatawad ng sagana. Ayan po yan mga kapatid. Wag mo po ninyong makalimutan na ang Panginoon pong Creator is long-suffering. Ang ibig pong sabihin nun, mapagpahinuhod po siya. Ibig sabihin, nag-aantay siya, willing siya magpatawad sa atin. Ayan po yan. Haba pong tayo ay buhay pa, ang importante lang po, akuin natin, tanggapin natin ang ating mga nagagawang kasalanan kasi po ito po yan. Malalaman po ninyo kung kayo ay pinaninira ng Holy Ghost o Holy Spirit dahil po pag nakagawa tayo ng kasalanan, nagkamali tayo, isang kisap mata lang din malalaman mo na ikaw ay convicted by your spirit. Sinasabing mali ang ginagawa natin. Ayan po yan. Kaya po dapat lagi po tayo sa Panginoon nanalangin nang hindi po tayo mawalay sa kanyang paningin. Basahin naman po natin ang Romans chapter 12 verse 2. Says, And be not conformed in this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may have proved that is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog po, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tingnan mo mga kapatid, ibig mong sabihin, ang paglago po ng ating panahon, ang pagkamoderno po ng panahon, ibig sabihin po yan, wag po tayong makiayon sa sanglibutang ito. Ang sinasabi po nito, kailangan po sa ating mga ginagawa araw-araw o maging po sa ating pananalita, kailangan po ma-distinguish natin kung alin po yung holy and unholy. Yan po yan eh. Wag po tayong kung ang karamihan po sa atin ay influensya tayo ng mga television, mga palabas, at sa kapwa po natin, nakikiayon po tayo ayon po sa Panginoon. Lahat po ito ay hindi maganda, lalo na po kung walang pagkahuli sa mga ginagawa natin. Kasi ito kaliwa-liwanag po sinasabi niya. Basahin kuli po, huwag kayong magsiayon. Ibig sabihin, huwag tayo makigaya sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kasi sinasabi niya po sa ibang passage sa Biblia, sinasabi ng Panginoon na kung ano man po raw ang ginagawa natin, gawin natin itong patungpa tungkol sa Kanya. Sabi niya, whatever you do, do it in the glory of God. Yan po yan. Tapos, next po yan. Sabi po rito, For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. sa Tagalog po, sinasabi niya, sapagkat sinasabi ko,
sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo. Sino po ang nangungusap rito? Si Apostol Paul. Na huwag mag-isip ng kanyang sarilang totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Kaya po mga kapatid, kaya ibig po sabihin, pag tayo po nag-iisip na mas matalino tayo sa kanila o mas mayaman tayo sa kanila, mas may pera tayo sa kanya, ayan po ang sinasabi ng Panginoon Sabi niya rito, mga biyaya sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ibinigay. Maging po yung mga mga talent sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarilang totoong matayog. Tignan mo po. Kasi pag tayo ay matayog means pride kaysa nararapat niyang isipin. Kundi po inisip natin yung kapakanan ng iba, kundi magsip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Dapat po, maging sa pananampalataya lang po, huwag tayong sabihin natin mapalad tayo dahil tayo ay laging nagsisimba. Hindi po yung batayan ng Panginoon. Ang batayan po dyan, kung tayo ba ay sumusunod sa Kanya, sa kaisipan niya o sa gusto niya ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon sa ibang passage, if you love me, obey my commandments. Kaya mahirap po yung kung tayo ay lagi lang tayong bumabanggit ng pangalan niya, pero sa totoong buhay, hindi naman tayo namumuhay ng ayon sa Kanya, hindi rin po tayo niya kilala. Basahin naman po natin mga kapatid ang Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan mo mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos po natin, o ang Panginoong Hesus, wala po siyang sinisinta o kinikilingan sa atin. Tayo po ay lahat tayo may pag-asang maligtas. Kung tayo po ay magbabago ng ating mga gawain araw-araw, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. In fact, bakit po ang sabi ng Panginoon dito? Kasi po, sinasabi sa ibang pa sa Biblia na gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama na pinadala ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang manalig, manampalataya, siya po ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yan po yan. At para gusto ko rin pong malaman ninyo na before creation of the world, pagka yan po ay binasa nyo ang Biblia, sa Genesis, ang Panginoon po nandoon na kasama na ng Ama during God creation. Ang Panginoong Hesus, the only Son of the Father, kasama niya na po yan. Nagkatawang tao po siya para tayo maligtas. And at the same time, to destroy the power of Satan. Yan po yung katotohanan. Sa susunod po, sis, pakibasa. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sa Tagalog po na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Mga kapatid, ito po sa panahon natin, pag-aralan po natin, para dito na po tayo sa ganitong sitwasyon. Sinasabi niya, nagtuturo sa atin, tinuturo po kundi ang mga salita ng Diyos dito sa Biblia upang pagtanggi natin sa kalikuan, sa mga kasalanan na hindi paggawa ng kabutihan, sa mga kahalayan ng sanglibutan. Ano po yung kahalayan ng sanglibutan na ito? Kundi po tayo hindi natin pagsunod. Pag sinabi po ng Panginoon ay sa Biblia, bawal makiapid, bawal
ang fornicator, pag-i-imagine, bawal po yan, ay nag-i-imagine pa rin tayo, nakikiapid pa rin tayo, ay marapat mabuhay tayo may pagpipigil. Kita mo, may pagpipigil. Dapat control yourself. Ha? At matuwid at banal na panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Ha? Ayan na po tayo. Ito po ang kinalalagyan natin ngayon kasi sinasabi ng Panginoon sa ibang passage sa Biblia, without holiness, without repentance, you cannot see the kingdom of God. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya mag-isip po tayo. Susunod po, sis, pakibasa. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sa Tagalog po, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhati ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan po, mga kapatid. Kasi po, sa ibang pa sa Biblia, dapat po nating malaman na mayroon po ang Panginoong Hesus, the second coming of Jesus Christ. Kung siya po rito pumunta nung araw, humble and meek and humble. Sa kanya pong dating hindi na po ganyan ang sitwasyon dahil hindi na po siya ipapanganak na muli. Ang pagdating niya po, sinasabi niya, judgment and make war. Diba? Kaya mahirap po yan. Kaya po tayo ngayon ay hanapin na po natin, magsisi na tayo habang may panahon pa. Next. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Sa Tagalog, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Tingnan mo, mga kapatid. Ano po ang ginawang binigay niya? Nagpakababa po bagamat siya Diyos. Nagkatawang tao na katulad natin. Anong ginawa natin? Pinahirapan, pinatay po natin siya. Ipinako sa krus. Ito po ang sinasabi na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Yan po, mga kapatid. Yan po talaga ang intensyon ng Panginoon, ng Ama sa langit, na kaya sinabi ko na kay sa kanya kanina na gayon na lamang pagmamahal ng Ama, na ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Ito na po yun. Ayan na po yun. Kaya po, yan po kung gaano tayo niya ilinigtas sa kasalanan, na sinasabi niya, the only Redeemer, Jesus Christ. Ayan po yan. Kaya lang po ang masakla po rito, kung tayo, bagamat po ang kaligtasan natin nandyan na, inako na ng Panginoon na hindi tayo mapahamak, ang ginawa po natin ay pagtanggi sa Kanya. Ang ibig sabihin po ng pagtanggi, hindi natin pagsunod sa Kanya mga kautusan. Ayan po ang malaking problema natin. Hindi po sapat na tayo ay nagsisimba, nagdadasal lagi, kung hindi naman po natin i-acknowledge na tayo ay magsisi sa tunay nating pagkakasala. Dahil po ang Panginoon, sinasabi niya sa ibang part sa Biblia, hindi siya tumitingin sa bibig, kundi siya tumitingin sa puso, na kailangan kung anong sinabi natin, tagos ito sa puso. Totohanan pong pagsisisi. Sinasabi niya, unless you become born again into spirit, you cannot see the kingdom of God. Yan po. Ang sinasabing born again to spirit, yung ikaw po pagkatapos nating magsisi, tayo po ay pinanganak na sa espiritu na hindi na po natin babalikan yung mga pagkakamali nating ginagawa. Tayo po ay tutuhanan ng magbabago. Yan po yan, mga born again to spirit. Yan po yan. So, next po, sis. These things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Sabi niya po sa Tagalog,
Ang mga bagay nito ay yung salitain at iaral sa at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa inyo. Ito po yung mga ngaral ng Biblia po. Yung mga pastor at mga pari po, o sino man pong nangangaral ng Biblia, ito po sinasabi rito na wag raw po nating hamakin o bagkus tayo po ay magpasalamat na iparinig po sa atin ang mga salita ng Panginoon ayon sa Biblia. Ibig sabihin po ito po ay imbitasyon sa atin na tayo ay maliwanagan sa mga bagay na hindi pa natin alam. Yan po yan. Kaya wag po tayong maghamak sa mga ngaral ng Biblia. Yan po. Tapos po next. Sis, pakibasa. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, and be ready to every good work. Sabi niya sa Tagalog, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Ayan po. Yan sinasabi po rito na ipinaalam po natin at dapat tayo ay sinasabing masunurin tayo, good abiding citizen po sa gobyerno, sapagkat ang mga gobyerno po, yan po ay inordinahan ng Panginoon. Yan po, sabi niya rito, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Ayan po. Pero po, ito po yung sinasabi ko sa inyo, bagaman po may kautusan ng Panginoon na dapat tayong sumunod sa gobyerno, pero po kung dumating po ang panahon na ang pong ipapasunod sa atin ay taliwas na po sa mga salita ng Panginoon, yun na po ang ating pagtanggi. Katulad po pag nagkaroon tayo ng isang mundong gobyerno, isang mundong relihiyon po, na yan po ay lahat po ay sa kapakanan po ng isang tao na darating, kundi ang false Christ, na siya po ang violente po, at sinasabi pong rebelde sa Creator. Kaya mahirap po yan. Ibig po sabihin nun, yun po ay basbas ni Satanas. Kaya mahirap po yan. Ang sabi ng Panginoon sa ibang passage na Biblia, ano raw kung patayin tayo, patayin ang katawan natin. Bagkos yan pong darating ng false Christ, wala siyang kapasidad para patayin pati ang kaluluwa natin. Bagkos dapat pong katakutan natin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Dapat po sa in the day of judgment, siya po ang may kapangyarihang maglagay sa atin sa impyerno at sa langit. Ayan po yan. Basahin naman po natin mga kapatid ang Joel chapter 2 verse 1. Sis, pakibasa. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is night at hand. Sa Isinay. Tagalog po, hipa ninyo ang pakakak sa Sion, at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit. Ito po yung hindi natin alam, na ang Panginoon pong Hesus ay darating sa kanyang second coming. Kaya sinasabi niya rito, sinabi po kay Prophet Joel, hipa ninyo ang pakakak means trumpet, sa Sion, at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Ayan na po, malapit na po, kasi itong mga nangyayari po sa atin ngayon, earthquake, mga flood, mga sobrang pag-ulan, magdudulot po ito sa atin ng kahirapan, mga digmaan po, nagbabadya pong pang-tatlong Third World War. Kaya mahirap po yan mga kapatid. Kailan po, habang may panahon pa tayo, hanapin na po natin ang Panginoon.
Diyos. Sabi niya po dito, next po, sinasabi niya po dito, sa Joel chapter 2 verse 2, in the day of darkness and of gloominess, a day of clouds of thick darkness, as the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. Ayan na po yan, ha. Sa Tagalog po, araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimot ng dilim. Gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok, isang malaking bayan at matibay, hindi nagkaroon kailanman ang gaya niyaon, ni magkakaroon pa man pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon na maraming saling lahi. Ayan po mga kapatid. Makikita po natin dito na para pong sa panahon na ito na po parang ito na ang ending. Kasi hindi na magkakaroon pa kailanman pagkatapos nito. Kaya mahirap po mga kapatid. Ito na po yung panahon para naman po hanapin natin ang ating Creator. Magsisi na po tayo kasi mahirap po ito. Mahirap talaga. Next po. Sabi niya po rito, a fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is at the Garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness, and nothing shall escape them. Sa Tagalog po, sinasabi niya, isang apoy ang sumusupok sa harap nila, at sa likuran nila ay isang liyab ang sumusunog. Ang lupain ay parang halamanan ni Eden, sa harap nila. At sa likuran nila ay isang sirang ilang, at walang nakatanan sa kanila. Ito na po talaga yung pa-ending. Ha? Tingnan po natin na ibig sabihin, harapan likod po, nasusunog na lumiliyab po. Ito po na yung sinasabing the wrath of God, pag dumating po, sinasabi niya na sa kanyang second coming po yung sinasabi niya, I will burn all, including men. Kaya po, ibig sabihin, yung sinasabing judgment and make war. Kaya mahirap po, mga kapatid. Panahon na po para wag na po tayo magpilosopo. Humingi na po tayo ng tawad sa Panginoon para po tayo maligtas. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Punta naman natin, mga kapatid, ang Matthew chapter 24 verse 29. Sis, pakibasa. Immediately after the tribulation of those days shall be the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Sa Tagalog, tatapot karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit, sa mga langit. Tingnan mo mga kapatid, ha? Ibig po sabihin ito, after tribulation o ka-apokalipsis na pagpapahirap sa mundo na ito po, sinasabi niya, pagkatapos, ano po yon 7 years po yon, almost 7 years. Kasi po yung false Christ, para malaman po ninyo, makikipagpirmahan po siya sa buong mundo, ng 7 years prosperity, peace, and safety, and security. Yan po yan. Kaya pero hindi po yung katotohanan dahil 3.5 years pa lang po magbabago na siya. Makikita na po yung kanyang pagkakulay na demonyo. Ayan na po yan, demonic. Ayan po yan. Babasahin ko po ulit. Yan, datapwat karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. Ang mga buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ito na po yung may related po ito sa binasa natin doon sa
Joel chapter 2 verse 1. Ayan po yung mga in the day of the Lord po ito, ha. Tapos sinasabi niya po sa next po, sa susunod, sis pakibasa. And then shall appear the sign of the Son of Man in the heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Sa Tagalog po, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapap ng langit na namay kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Tino mga kapatid, kaya ito po yung para mailagay po natin sa kaisipan na kung ang mundo po sa isang mundong gobyerno, siya po ay i-introduce si Paul Christ na siya na puro ang Panginoong Hesus. Huwag po kayong maniniwala sapagkat ito po ang sinasabi rito kaliwa-liwanag, ha. Matthew chapter 24 verse 30 sinasabi, at kung magkagayo ililitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Anak ng tao, the second coming of Jesus Christ. Bakit po sinasabing anak ng tao? Kasi siya po ay nagkatawang tao na katulad natin noon. At kung magkagayoy magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Bakit po? Bakit? Nagsisitaghoy sila, ha? Dahil po na mga panahon na tumanggap po na sila ng mga tanda ni Paul Christ. Nag-worship na po siya sa image ng Paul Christ, ha? At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sa mga alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalulutian. Iyan po, kaya wag po kayong paiisa dyan sa isang gobyerno ng mundo na parating. Kaya bakit po ginagawang cashless? Akala po ninyo moderno, ha? Ito po ay papunta talaga, tatanggalin kasi nila ang pera. Para ibig sabihin, pag inintroduce na po ng mundo si Paul Christ, ha? Lahat talaga tatanggap ng kanyang tanda kasi wala ng pera. Kung wala kang tanda, ha? Hindi ka na makakabili ng pagkain. Saan po nyo mababasa? Revelation chapter 10, verse 15 to 18. Doon po nyo malalaman, mababasa yan, ha? Ganyan po kalupit yung Paul Christ na natin. Kaya huwag po kayong pakiisa. Kaya ito po, hindi po tayo rito, basta kung ano man, binabasa po natin, kung ano yung binigay ng Panginoong Hesus sa revelation ay binigay kiyan, na ito talaga ang mangyari. Huwag po tayo magpiloso po dyan, ha? O ano po sa susunod po, ano, sinasabi niya rito? Sa 31. And he shall send his angels with great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds of the end, one of the end of heaven to the other. Sa Tagalog, sinasabi niya ba, at susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakaka at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito po yung sinasabing rapture. Ha? This is really the rapture is not so way. Kaya po mga kapatid, mag-isip po tayo na sinasabi po ng Biblia, ito po kaliliwanag, hindi po tayo kukunin ng Panginoon in advance. Tayo po ay dadaan sa gobyerno ni Paul Christ para dahil kailangan daw po tayo ay dumaan sa fire o kaya sa pagtitesting niya para makita niya kung tayo ba talagang loyal sa Panginoong Hesus o hindi. Ayan po, kaya lang po, mahirap po ito kung tayo po ay tatanggap ng kayong mga tanda. Hindi na po tayo isang idaplan din po, hindi po. Mawawala ang ating mga pangalan sa Book of Life. Kung ngayon po nasa Book of Life pa tayo, once po na tayo i-renounce natin ang Panginoong Hesus. Kasi the time po, sasabihin na ng Paul Christ, kanyang mga disipulo sasabihin po sa atin pag nahuli tayo, if you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Ayan na po yan. Ayan po, marami po siyang papatayin sa mga Jesus Christ believers. Pero kung po yung mag-alala po, dahil sinasabi ng Panginoong Hesus, kung mahal mo yung buhay mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung ina mo, mga anak mo, mga apo, nang higit sa kanya, mawawala po raw tayo ng kaligtasan. Kasi pagkakanulo po natin siya. Sa panahon po ni Paul Christ, wag po kayong paisa dyan. Sabihin mo, bakit?
paano na kami makakain? Sabi ng Panginoon, when these things happen, flee to the mountain. Pumunta raw tayo sa mga kabundukan o sa desierto. God will provide food. Probe na po yan sa Biblia. Sa mga taga-Israel nung araw, 40 years po sila sa wilderness. God, Creator, provide them with the sinasabing provision, mga pagkain. Kaya po, wag po tayong paisa mga kapatid. Basahin naman po natin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Sis, pakibasa. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Sa Tagalog po narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, kundi tayong lahat ay babaguhin. Tingnan mo mga kapatid, ito po yung kanyang pangako sa atin. Ha? Sinasabi niya po, ito po, kailan po ito mangyari? Kanina, katulad po na binasa natin kanina, natitipunin niya yung kanyang mga hinirang, di ba? Sa 10 sulok ng mundo. Ito na po, sinasabi narito, sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babagon. Ibig po sabihin, hindi po tayo lahat ay mamamatay, makikita natin kamatayan. Sinasabi niya po, na isang kita, twinkling of an eye. Sinasabi niya, tayo ay kanyang aagawin. At papalitan po ang katawan natin, ng bagong katawan, they call it the glorious body. Parang instant noodles po, ganun po kadali yun. Kaya po, ito po ang magandang balita sa kanya, sa Panginoong Hesus na darating. Ngayon po sa 52, ano po ang sinasabi niya? In a moment, in a twinkling, in the twinkling of an eye, the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and he shall be changed. Sa Tagalog po, sinasabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay namang muli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Tingnan mo mga kapatid. Kaya ito po ang napagandang balita po rito, na yung po mga namatay natin, mga malati sa buhay, na sila po ay nakapagsisi ng mga panahon. Nagsisi sila sa kasalanan at isa lang Diyos po ang kanilang pinagdarasalan, kundi ang Panginoong Hesus lang. Sila po yung sinasabing nangatutulog. At para malaman po niyo, hindi, that time during that event, yung event po na mangyayari niyan, hindi po lahat ng namatay ay mabubuhay. Kasi po kung yung pong mga namatay na may kasalanan hindi nakapagsisi, sinasabing nandun po sila sa impyerno, hindi po sila mabubuhay that time. Mabubuhay lang po sila noon after 1,000 years na paninira ng Panginoong Hesus dito. Saka lang po magkakaroon ng Judgment Day, doon pa lang po sila bubuhayin ng Panginoong parahusgahan. Kaya po, at sinasabi rito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, na huling patunog ng pakakak, the last trumpet po ito, sapagkat tutunog ang pakakak, o yung trumpet, trumpet po ito, at ang mga patay ay mga bubuhay namang muli na walang kasiraan. Tignan mo po yun, kasi sinasabi po na Biblia, importante po na pag tayo namatay, tayo po dapat ilibing. Ayan po, ang katotohanan dyan, ilibing po tayo. Kasi sa ibang passage sa Biblia, kahit daw po ay naghiwalay-walay ng mga buto, sa tinig, ito trumpet po ang, dito pa kayo, pero po yon sa katotohanan po niyan, ay nangungusap po ang Panginoon na sila po ay ginigising ng Panginoon sa isang kisap mata rin, magre-reform po yung kanilang mga bones. Sila po magiging kumpleto pong tao that time. Kaya, importante po na pag tayo po ay namatay, kailangan po tayong ilibing. Dahil ang sinasabi rito, yung mga boto po, ang sinasabi ng siyang makikinig sa tawag ng Panginoon. Kaya po, yung mga na-cremate, tanging ang Panginoon lang po nakakaalam kung anong gagawin doon. Ito po ang magandang balita po mga kapatid. At sinasabi niya po rito yung nawalang kasiraan at tayo babaguhin. Babaguhin dito yung mga buhay that time, maagawin ng Panginoon. Isang kisap mata din, babaguhin sila. Ibig sabihin, makikita po natin na damit na lang malalaglag at sila po ay mawawalang bigla.
Sila po yung mga sinasabi, pati itong mga mabubuhay dito, sila po yung sinasabing the bride of the groom. Ha? Yan po, sila po yung mga bride na the groom na sinasabi po sa Biblia, to meet the Lord into the air, sa hangin po, doon sa taas. Then sinasabi ng Biblia rin, bago wakasan ng Panginoon itong mga kanyang galit dito, sila na po yung mga aagawin ng Panginoon, dadalhin po sila sa isang safe na lugar, din sa kababalik ang Panginoon para parusahan ng mundong ito. Yung pag sinasabi niya po, I will burn them all including men. Ayun po yun. Marami pong salamat sa mga nakinig. At sana naman po ang ating mga nabasa, basahin po ninyo ito personally na sa Biblia, na isang guni naman po niyo personally na tayo, itong binasa ko po ito ay matatagpuan din po niyo sa Holy Bible, sa King James Version. Ito po yun. Makikita po niyo na ibig sabihin po, ang mga salitang nating nabasa, ito po ay mga salita ng Panginoon na ibinigay sa mga propeta at sa mga disciples para naman po ito po ay ipahatid sa atin kung ano po ang kanyang mga balakin sa atin na hindi tayo mawala ng pag-asa. Ang pag-asa po natin sa Panginoong Hesus lang, siya lang po ang makapagliligtas sa atin. O paano po, maraming salamat. Ito po ang inyong kapatid, si Pastor Jesse. In Jesus' name, Yeshua the Messiah. Amen. Amen.